Okay guys, what is up sa inyo lahat? Iris me again, Red Moto. Oy, bilis. Okay, what is up sa inyo lahat mga bro? Iris me again, Red Moto, and welcome back dito sa aking channel. So ayun guys, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, bibigyan ko kayo ng mga tips o life hacks or ng mga bagay na pwede nyong gawin para makatipid sa gasolina. So isang mabilisang video lang to guys, para sa inyong kaalaman habang tayo ay pauwi, dahil ako ay inaantok. So pampatanggal ng antok, gagawa tayo ng content. So para sa ating tip number 1, ang pinaka effective sa lahat ng ating tip: be less aggressive sa pagdadrive. So kailangan mo lang improve yung throttle habit mo. So pag sinabing be less aggressive, kailangan mo lang iwasan yung unnecessary acceleration, lalo na kapag nasa ganito, city driving, no? Na maraming sasakyan, maliit ang daan. Kasi kung ikaw medyo agresibo sa pagdadrive, kapag nakakita ng konting space sa kalsada, hirarat-rat. Tapos kapag dating sa mga intersection and stoplight, pepreno ka rin naman. Sayang yung amount ng gasolina na kinonsumo ng motor mo doon sa ginawa mong paghataw. So yung mga inunahan mo or inovertaken mo, makikita-kita rin kayo dun sa stoplight. Ang konsumo pa naman ng gasolina is pinakamalakas kapag dating sa arangkada, lalo na kapag yung galing full stop. Kasi syempre, from full stop, mas malakas yung power o hatak na kailangan, mas maraming gasolina ang ikukonsumo ng motor mo compared sa kapag nasa cruising speed ka, na kahit mabilis yung takbo mo, is hindi ganun kalakas yung konsumo ng gasolina kasi meron ng momentum, and hindi mo na kailangan sumagad ng pihit sa silinyador unless overtake ka. Kaya guys, kung mapapansin nyo, kung mas madalas kang lumadaan sa traffic and lamang ang stop and go, mas mataas ang fuel consumption ng motor mo compared sa kapag nag long ride ka sa malalayong lugar na dire-diretso lang ang takbo mo. Ngayon kasi 10 PM, medyo konti na yung sasakyan dito sa kalsada, panayad lang ang takbo natin, no? So pwede nyo gawin guys is chill ride lang, so smooth na arangkada, and kapag hihinto ka naman or mag-decrease ng speed, gamit tayo ng engine brake, no? So di na natin kailangan gumamit ng brakes as long as make sure mo na meron kang enough space doon sa sasakyan sa harap mo. Kasi baka mamaya sobrang tutok mo naman, hindi na enough ang engine brake doon guys, ha? Siyempre gagamit kayo ng preno kapag kinakailangan nyo. Pero yun nga, kapag ganito naman, for example ito, bitaw ka lang sa throttle gamit ng engine brake, unti-unti na magdi-decrease yung speed. Tulad nito, hindi ako gumagamit ng preno, nasa 20 na lang yung takbo natin. So sa ganung paraan, mas ma-maximize natin yung bawat gasolina ang sinusunog ng motor natin. So tip number 2, maintenance. So kapag well maintained ng motor, mas smooth and mas maganda ang takbo ng makina. So hindi siya hirap, hindi less fuel ang mako-consume natin. So dapat regular ang change oil, ang mga palitin dapat regular ding pinapalitan, lalo na ang air filter, nagsasala ng hangin, dapat regularly nalilinisan or napapalitan. Kasi kapag pinabayaan mo yan na mag-accumulate lang ng dumi, so malilesen yung airflow and mas magko-consume siya ng gasolina. So alaga lang sa change oil, yung air filter dapat nililinisan natin yan, or mas okay na kung papalitan na natin. Tapos pwede rin tayong gumamit ng mga carbon deposit cleaner na nakikita ko ngayon na pinopromote sa TikTok. So yun yung hinahalo sa gas, na tinatawag din na gas treatment, no? Para malinis yung carbon deposits dun sa tangke natin or dun sa engine natin. So pwede nyo i-try yun, though ako hindi ko pa siya natatry. So mga nakapag-try nya, comment kayo guys sa baba kung mabisa ba. Tapos yung tire pressure, speaking of tire pressure, maghahangin pala ako ng gulong ngayon dahil mukhang malambot yung gulong ko sa harap. So dapat maintain din natin yung tire pressure ng gulong na ito tayo dito sa Shell. Sana may hangin. Ayun, air, water. Sige. Naka 29 sakto. So 29 PSI, sakto yun yung nahangin ko sa gulong ko sa harap. Ba't nag-error pa din? Ito ang hirap guys pagka may sealant ng gulong, no? Ang hirap hanginan. Try ko na nga lang to. Ayan. So ayun guys, nakawin na tayo dito sa bahay. At putol na naman ng ating video dahil naubusan ng battery ang GoPro. Pero tatapusin natin to gamit ang ating cellphone camera. So yun, nanginan ko ng 29 PSI yung harap and 33 naman sa likod. Gusto nyo malaman yung recommended ng tire pressure para sa mga gulong ng motor nyo, pwede nyo i-check dyan sa mismong gulong, or minsan naman nandito sa swing arm.
So, ito yung sa akin nakalagay. Pero pwede nyo namang hindi sundin yan. Depende na lang sa inyo. Basta make sure lang na hindi underinflated or overinflated yung mga gulong nyo. Lalo na kapag underinflated guys, no? Kasi kapag masyadong malambot yung gulong natin, so mas bibigat ang atake ng makina natin. Kaya, mas lalakas sa konsumo ng gasolina. Tapos, ano pa? So, sa sprocket set naman natin, kapag dating sa fuel efficiency, masasabi talaga natin na stock is good. Kasi kapag ikaw ay nagpalit ng Mammo sprocket set or yung low speed sprocket set, mas galit ng makina, higher RPM, mas malakas sa konsumo ng gasolina. So, much better kung mag-stick ka na lang sa stock or kung gusto mo ng mas matipid sa gasolina, pwede kang mag high speed sprocket set. Pero guys, depende pa rin yan, no? Kasi case to case basis yan. Tulad dito sa akin, from 1438, nagpalit ako ng 1443. So, naka low speed sprocket set tayo. So, supposedly, mas malakas sa gasolina tong motor natin dahil nga mas malakas nga yung hatak pero mas higher RPM naman or high revving. So mas gigil yung makina, pero guess what? Mas nag-improve pa yung fuel consumption nitong motor ko compared sa nung naka-stock sprocket set pa lang ako. Kasi nga guys, since mas madalas akong nasa stop and go na traffic, tapos medyo mabigat pa akong riders, tapos madalas din akong may angkas, and meron pa akong top box. So ever since na nagpalit ako ng low speed sprocket set, mas naging responsive yung throttle ko. So pagdating sa stop and go traffic, konting pigalan ng silinyador, aandar na ako, di ba? So kahit na medyo mabigat akong rider and may angkas pa ako, hindi ko kinakailangang mag-throttle lang madiin para makapag-accelerate from full stop. Lalo na pagdating sa ahon, hindi tayo nahihirapan dahil sa low speed sprocket set. Pero yun nga, syempre, pagdating naman sa cruising speed or sa mga long ride, medyo mas malakas kumonsumo ng gasolina itong motor ko. At ayan ang celery. Kaya guys, kung gusto nyo makatipid sa gas, wag nyo na lang sagarin yung bawat gear kapag aarangkada kayo, no? Konting buwelo lang, pwede na yun, upshift na kayo kagad. Okay guys, I think that is it for this video dahil wala na akong maisip. So kung meron pa kayong gustong idagdag or isuggest, comment nyo lang dyan sa ibaba para lahat tayo makatipid sa gasolina. So muli, this is Red Moto. Thank you all for watching. Ride safe sa inyo lahat. God bless and bye bye.